Okay, sa oras po na ito, tayo po ay dadako na sa atin pong devotion. Tayo po ay nasa Ezekiel chapter 22. 10 minutes lang. O sige, sabihan nyo ako, pakibantayan po kapag wala na tong red button or red na dot. Kasi parang 10 minutes lang ata. Okay, so after 10 minutes, mag-record ulit ako. So ngayon po ay nasa Ezekiel chapter 22 na po tayo. At ang title po ng ating pag-aaralan, When God Looks for a Defender. When God Looks for a Defender. Ezekiel chapter 22. Naghahanap po ang Diyos ng mga tao who will stand in the gap. So my question for this morning, will it be you? Ikaw ba yung kayang tumayo in the gap to defend your Christianity? Naalala ko lang po yung kwento ni Christian Kirk, one of the men of God po, na talagang ginamit ng Panginoon mightily. At last time, nabalitaan po natin yung tragic na nangyari, di ba? Imagine 22-year-old, yun po yung bumaril sa kanya sa leeg. Grabe. And we can see Charlie Kirk na talagang he is a defender, Christian defender po siya. Siguro masabi nga natin na Christian apologist siya, no? Pinaglalaban niya po talaga yung kanyang faith, yung kanyang belief. Talagang he stand in the gap. And during that time na namatay siya, akala siguro ng mga tao, akala nung pumatay sa kanya, na matitigil na po, no? Matitigil na yung ginagawa niya. Pero ang pagkamatay ni Charlie Kirk ay ang pagsilang naman ng mas maraming Charlie Kirk. Amen? At maaaring isa po tayo doon. Maaaring isa po tayo doon. When God looks for a defender. Yan po yung title, When God Looks for a Defender. Kaya tayong lahat na nandito, nag-aaral tayo ng devotion, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Why? Para po matuto tayo. Hindi lang po para ma-bless po tayo. Para matuto ka at magawa mo isang araw makapagbahagi ka rin ng salita ng Diyos at maprotektahan mo ang paniniwala nating mga Kristiyano. So imagine a city with a crumbling wall and enemies ready to attack. Noong unang panahon po, napakahalaga ng isang pader sa isang bayan. Kapag ang pader ay sira, mabilis kang masakop ng mga kalaban. If no one repairs the wall, the city falls. So it's very important, very significant po ang pader noong unang panahon para sa isang bayan. And that's exactly the picture in Ezekiel chapter 22. God shows Ezekiel the spiritual condition of Jerusalem. Hello, Jess! Good morning. Jess ba to? Si ano ba ito, Jonah? Hello, Jonah. Pinakita ng Panginoon kay Ezekiel ang spiritual condition ng Jerusalem. Ano ang spiritual condition ng mga leaders? Leaders were corrupt. Nakaka-relate ba kayo? Leaders were corrupt. Just like in our days, in our times, di ba? Ngayong mga panahong to, mga kapatid, grabe ang korupsyon. Bilyon-bilyong mga pondo ang ninanakaw sa kaban ng bayan. Ano pa? People were violent and greedy. Sakim, violente. And priests were compromising. Walang tumatayo sa katotohanan, walang naninindigan sa tama at prinsipyo ng Diyos. And no one was truly standing for righteousness. Walang sino man ang tumatayo para sa katuwiran. Ito po yung spiritual condition ng Jerusalem during this time. At ito po yung pinakita ng Panginoon kay Ezekiel. Ezekiel chapter 22 verse 30. Ezekiel
22 verse 30. I look for someone among them who would build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land, so I would not have to destroy it. But I found no one. Ezekiel 22 verse 30. Ulitin ko po. I looked for someone among them who would build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land, so I would not have to destroy it, but I found no one. Pasensya na po, but I have to tell this, no? Ako po ay JIL, at alam niyo naman po yung stand namin, di ba? Ngayon po, ang inaatake ng kaaway, si Senator Joel Villanueva. At naapektuhan din po ang kabuuan ng JIL. I don't know kung lumalabas po yun sa mga feed nyo, sa mga social media nyo po, na parang tinutuya, di ba? Ang JIL, na ganito daw, ganyan daw. But you know what? I have to defend Senator Joel. Kasi simula 2016, 2017, 2023, siya na po yung nag-o-open ng mga flood control projects. Right? Kung alam nyo po, siya na po yung lumalaban para po sa, parang just like this one. Diba? Leaders were corrupt, people were violent, greedy, priests were compromising. No one was truly standing for righteousness. And here comes someone na lumalaban. Anong ginagawa? Ang mga tao, kung ano-anong sinasabi, kung ano-anong mga paninira. Samantalang nung una pa lang, siya yung tumatayo. Naghahanap ang Diyos ng mga taong tatayo sa katotohanan. Naghahanap ang Panginoon ng mga tao na hindi, tingnan nyo, handa nilang ibuwis ang kanilang buhay. Marami mga tao magsasabi, of course. Kitang-kita nyo naman sa social media kung paano tumatakbo ang mga tao dyan. Maraming mga trolls, maraming mga media peddlers, mga bayaran. Diba? Tingnan nyo yung mga profile ng mga nagko-comment. Tingnan nyo yung profile ng mga nagchat-chat. Ng kung ano-ano. Sige po, kayo mismo ang tumingin. At alam nyo ang mangyayari kapag inatake, ang kaaway ngayon, inaatake sa Senator Joel upang sirain ang church. At hindi po tayo papayag. Hindi po tayo papayag. God bless po sa lahat ng mga mag-work. Ingatan po kayo ng Diyos. God's covering be upon you. Yan, nakalak yung profile. Diba? Kaya nga lagi ko pong sinasabi sa atin mag-fact check muna po tayo. Mag-fact check muna po tayo. I look for someone. Sabi ng Panginoon, naghahanap ako ng tao, ng mga tao who would build up the wall and stand before me in the gap. Pero wala siyang nakita. Mga kapatid, kung wala pong tatayo sa bansang Pilipinas, sino ang lalaban sa korupsyon? Sino ang lalaban sa mga taong tiwali? Sa mga maka-anomalyang mga bagay at katiwalian? Sino ang magiging boses ng bansang ito? Papayag po ba kayo na wala kayong gagawin? Papayag po ba tayo na wala man lang lalaban para sa karapatan po natin? So ito po ay paanawagan sa ating lahat. God is looking for someone who would build up the wall and stand before Him in the gap on behalf of the land para hindi sirain ng Diyos ang bayan na iyon. At kung walang makikitang tao ang Panginoon, tumayo po tayo. Kahit mahirap. Kahit ang kapalit nito ay pagdungi sa atin pong pagkatao. Imagine niyo, ang sinisiraan ng mga tao, isang lingkod ng Diyos. Ang sinisiraan ng tao, ang church. Ang dinudungisan nila. May mga JIL people po ba dito? Kung may mga JIL people po dito, nakita niyo yung mga sinasabi nila? Joel is lying, Judas is Lord, and all. Hindi po ba ang inaatake nila ay ang simbahan na kung saan ang simbahang ito ay pinanganak sa puso ng Diyos? So what is the big idea here? God's heart longs to save and not to destroy. But He looks for people willing to pray
intercede and lead others back to Him. Naghahanap po ang Diyos ng mga tao na mananalangin, mag-i-intercede, at dadalhin ang mga tao pabalik sa ating Panginoon. Amen. Sana tayo po yun. Kaya yung tanong ko kanina, God seeks someone to stand in the gap. The question is, will it be you? Record ko ulit. Paalala niyo po lagi sa akin yung record para ma-record ko. Will it be you? Ikaw ba? Yung handang tumayo para hindi sirain ng Diyos ang isang bayan. Three lessons. Alam niyo, napaka-relevant ng lesson natin ngayon, ng devotion natin today. Very relevant sa nangyayari. Number 1, paki-live comment po. Malalagpasan natin to. Malalagpasan natin sa tulong ng Diyos. Sa lahat ng mga kapatid kong nanonood po ngayon, pwede niyo po bang isama sa prayer ang JIL? Alam niyo po, ang Jesus is Lord ay one of the mega churches in the Philippines. And Satan is trying his best, trying his very, very best to really destroy the church. So kahit hindi kayo JIL, kahit ano ba yung mga paniniwala nyo, hindi man po mahalaga ang relihiyon. Ang mahalaga, relasyon sa Diyos. At kung sinisira ng kaaway ang image ng church, hindi tayo papayag. Hindi tayo papayag. So please, pasama po kami sa inyong prayer. Amen po. Pasama nyo sa prayer si Brother Eddie, si Senator Joel, ang lahat po ng mga JIL churches worldwide. At umattend po kayo sa anniversary. Malapit na ang anniversary ng Taiwan. God bless po. Advance happy anniversary JIL Taiwan. At malapit na rin ang anniversary ng JIL Church Worldwide sa October 18 sa Luneta Grandstand. See you. See you there. Thank you po. I appreciate sa lahat ng mga nagsasabi na pinagpipray niyo po ang JIL. Thank you sa lahat ng mga body of Christ, sa lahat ng mga tao na nandyan. Grabe, thank you. Malaking tulong po iyan. God bless the Philippines. God bless the Filipino people. God bless JIL Church Worldwide. God bless JIL people all around the world. At salamat, pagpalain po lahat ng mga nananalangin. Amen. Para sa church po na ito. Lahat ng mga papasok sa work, God bless. Ingatan po kayo ng Diyos. Thank you, thank you. Thank you po sa mga nagpipray. God bless JIL. Amen. Thank you, Lord. Yes, we stand. We're praying for the truth and JIL Church. Stand for God. Amen. Thank you. Thank you so much po. So, number 1 point, pakilagay po sa live comment. The first point, corruption destroys from the inside. Corruption destroys from the inside. God bless sa lahat ng mga papasok sa work, papasok sa school, ingatan po kayo ng Diyos. Okay, number 1, corruption destroys from the inside. Exodus chapter 22 verse 6. Pakisabihan po ako pag wala na yung record Ezekiel 22 verse 6. See how each of the princes of Israel who are in you uses his power to shed blood. Ulitin ko po yung number 1 point. Corruption destroys from the inside. Tama po si Chezzy. Tama po yan. So Jerusalem was not destroyed because of outside enemies like Babylon. It fell because it was rotting from the inside. Ezekiel 22 verse 6. Ezekiel 22 verse 6. Jerusalem was not destroyed just because of outside enemies like Babylon. Pero ano pong nangyari? Ang pagbagsak po nila ay dahil sa
kabulukan internally sa loob po nila. Ang mga leaders, they are abusing their power. Judges took bribes. Tumatanggap ang mga hukom ng bribes, ng suhol. People turn to idols. The vulnerable, yung mga weak, the widows, orphans, the poor, they were neglected. Napapabayaan po ang mga taong ito. I would like to encourage lahat ng mga balo, if you are a widow, if you are an orphan, or if you are poor, alam niyo po, if you are the last, the lost, and the least na mga tao sa society, I would like to encourage you na meron po kayong special place sa puso ng Panginoon, ang mga taong ito. Alam ko nakalagay yan sa Bible. Teka lang, basahin natin. Exodus 22, verses 22 to 27. Do not mistreat widows or orphans. If you do, and they cry out to me, you can be sure I'll take them most seriously. Papanigan ng Diyos ang mga balo at mga orphans. I'll show my anger and come raging among you with the sword, and your wives will end up widows and your children orphans. Amen. Kaya, God bless po sa lahat ng mga widows and orphans na kasama po natin. God bless po sa inyo. Meron pa yan. Hanapin ko lang. Yeah, God bless sa lahat ng mga widows and orphans na kasama po natin. Ito pa isa. Psalm 68 verse 5. Psalm 68 verse 5. A father to the fatherless, a defender of widows, is God in His holy dwelling. Okay? Psalm 68 verse 5. Meron pa po. Psalm 146 verse 9. Psalm 146 verse 9. The Lord watches over the foreigner and sustains the fatherless and the widow, but He frustrates the ways of the wicked. And last, Job 29 verse 12. Job 29 verse 12. Because I rescued the poor who cried for help, and the fatherless who had none to assist them. The Lord will rescue us. The Lord will rescue you. So, God bless po sa lahat ng mga fatherless. Ang Diyos po ang magiging ama natin sa langit. Amen? At sa lahat ng mga widows, mga balo, punuin po kayo ng pagmamahal ng Diyos. So, these are the vulnerable people na they were neglected, no? Parang nababaliwala sila sa society. Yan po yung kalagayan ng Jerusalem during that time. And Modern Connection, sa panahon natin ngayon, our families, churches, and communities often face the same danger today. Bakit po? Merong division, merong selfishness, grabe ang gossiping, ang marites club, di ba? Ang club, di ba? Ang the enemy. Naghang po ba? Okay na po. Parang
Pag-pray po natin ng aking internet connection. Pag-pray natin ng data. Okay na. Para nakita ko biglang nag-spike, nag-red, tapos nawala. Please pray for my data connection na wala akong wifi kasi. Okay. Yung record. Okay. Okay, praise God. So we rebuke Satan, we rebuke his cohort, we rebuke the demonic forces around the air in Jesus' name. Get out, we rebuke you, get out. Go back to hell where you belong in Jesus' name. Praise God. So ganyan po yung nangyayari sa panahon po natin ngayon. No? At pinapahina po nito ang atin pong mga espiritu. Kapag merong division, kapag merong selfishness, gossip, and greed. At kapag mahina po tayo spiritually, magiging vulnerable po tayo sa gawa ng kaaway. So sometimes, listen to this. Sometimes, the greatest danger is not what comes from outside, but what we allow to grow inside. Ulitin ko po. Sometimes, the greatest danger is not what comes from outside, but what we allow to grow inside. Wow! Praise God! Teka, nawala yung ano natin. I passed the demo. Maraming salamat, Lord. Amen. God is good. Di ko alam net. Ano? Hold on. Wait lang. So, dahil nag-connect ulit siya sa internet, I have to connect my laptop sa data ulit. Hotspot. Amen. Congratulations! Lala Grande sa pagpasa sa iyong demo. Purihin po ang Diyos na buhay. God is good. Amen. Yung kasasabi. Okay. So, sabi ko, sometimes, the greatest danger is not what comes from outside, but what we allow to grow inside. Baka may mga inaalagaan kang kasalanan. Baka may mga inaalagaan ka na maling kaisipan. Kapag mali yan, wag nating ipilit gawing tama. Ang mali ay mali. Kahit anong gawin po natin. So do not allow these things to grow inside you. Kaya nga meron tayong pagko-consecrate, pagsasanctify. Kailangan may paglilinis ng atin pong mga buhay. So anong gagawin natin? Guard your heart. Sabihin mo nga sa live comment, guard your heart. Bantayan ang iyong puso against bitterness, against compromise. No? Kailangan bantayan ng puso sa lahat ng galit, sa greed, sa pride. Bantayan mo yung sarili mo, examine mo palagi yung puso mo. At maganda po itong devotion po natin kasi napapaalalahanan po tayo to guard your heart. And be a person who brings healing, not harm, to your community. Be a person who brings healing, not harm, to your community. Sana ang buhay mo ay maging daluyan ng pagpapala at kagalingan. Always guard your heart. Because corruption destroys from the inside. Let go mo na yung mga kasalanan mo. Let go mo na yung mga maling ginagawa mo. God bless, Jave, sa iyong journey sa Canada. God bless. Amen.
Yes, Joanne. Go. God bless sa iyong anak. So that's the first. Corruption destroys from the inside. Number 2, bilisan ko lang para hindi mawala ang ating yung baka kasi maubusan ako ng data. Number 2, compromise corrupts worship. Number 2, pakilagay po sa live comment. Compromise corrupts worship. Compromise corrupts worship. Sabi po sa Ezekiel 22 verse 26, Ezekiel 22 verse 26, her priests do violence to my law. They do not distinguish between the holy and the common. So the priests, mga pare, who were supposed to lead people closer to God, were mixing holy things with unholy things. They are, during this time in Ezekiel chapter 22, they are ignoring God's commands, and they are turning worship into a show and not a sacrifice. Genuine worship is not for a show. Genuine worship is not a performance. Sa panahon natin ngayon, ang compromise po, makikita natin, ito yung mga tao na they are going to church, but living like the world. Maaaring umaattend ka sa church, umaattend ka ng mga Bible study, ng devotion, pero ang buhay mo ganun pa rin. Because you compromise. Brothers and sisters, ang mga tunay na anak ng Diyos, may pagbabagong nangyari sa buhay nila. There's transformation. May resibo. May pagbabagong nangyari. Every time that we hear and listen sa salita ng ating pong Panginoon, kailangan may nagbabago sa atin. Mas umaalab ang pagmamahal sa Diyos. Parang sundalo lang po yan eh. The more na nasusugatan, the more na tumatapang. Ganyan po tayo mga Kristiyano. The more na may pinagdadaanan ka, the more na mahahasa ang pananampalataya mo, the more na magpapagamit at maglilingkod ka sa Diyos. Ano pa po? Today, ang compromise, using God's name for personal gain. Ginagamit ang salita ng Diyos para sa sarili niyang kapakanan. Hindi po pwede yun. Huwag nating gawin yun. Ako po, lagi ko po kayong pinapaalalahanan, kapag may mga nagte-testify na gumaling, sinagot ng Diyos, hindi po dahil sa akin yun, instrumento lang po ako ng Diyos. Ang lahat ng mga bagay na nangyari sa buhay mo, pinahintulutan ng Panginoon. It's all for Jesus. It's all about Jesus, and all the glory belongs to Him. Kaya to God be the glory po. Kung sinagot ng Diyos ang inyong panalangin, sa Diyos ang papuri. Kung ginawan kayo ng himala ng Diyos, to God be the glory. We will never dare to touch any glory that belongs to God. Tayo po ay mga instrumento lamang. Tayo po ay nagpapagamit lamang sa Diyos. It's not about me. Alam nyo, kung hindi naman ako nag-live noong July 28, for sure may gagamitin pa rin si Lord para makakilala po kayong lahat. Makakilala po kayong lahat. God is good. Okay na po ulit. Ang kaaway nga naman. Okay na ako? Okay, ang ganda kasi ng topic ulit eh, di ba? Wait lang ha, kukunin ko lang ulit tong laptop ko.
Okay, dyan lang kayo. Okay na. Maliwanag ba ako sa inyo? I just have to connect my laptop sa data. Ayan, okay na. Recording. Okay, so yan. Nasaan na nga ako? Yan, so lagi pong sinasabi, di ba, sa Diyos ang lahat ng papuri. Kung kayo po ay, kung hindi nyo po ako nakita dito sa TikTok Live, may gagamitin pa rin po ang Panginoon na mga tao to remind you that God loves you and God has a wonderful plan for your life. Wala akong boses? Hello? Narinig niyo po ako? Amen. Meron. Okay, so praise God po. Ano pa po yung compromise? Ang compromise, loving the idea of blessings but ignoring obedience. Ang compromise, gusto mo lang na pagpapala ka. Gusto mo lang bless, pero hindi ka naman sumusunod sa Diyos. Compromise. You love the idea of blessings, but you are ignoring obedience. Sumunod po tayo. Sumunod tayo sa tinig ng Diyos. Sumunod po tayo sa Kanyang ipinapagawa, mga kapatid. Yes, ang Panginoon ay nagpapala, pero hindi po tayo nakatingin sa pagpapala. We will seek the giver and not the gifts. Amen? We will seek the giver and not the gifts. Sumunod po tayo. At ang pagsunod po natin, may kalaki po yung pagpapala. Totoong pagsunod po Totoong pagsunod. True worship is not about what we do on Sunday. It's about how we live every day. Kamusta po ba ang araw natin? Kapag sa linggo, syempre lahat tayo mabait. Pero kamusta ka kapag araw ng Lunes hanggang Sabado? True worship is not about what we do on Sunday. It's about how we live every day. Amen. Wag tayong mag-blend sa mundong ito. Do not compromise. Do not be corrupted, mga kapatid. Ibigay po natin ang pinakamainam, ang pinakamahal, ang pinakamahusay na pagsamba at paglilingkod sa Diyos sapagkat siya ay karapat-dapat. Do not corrupt worship by compromising. Do not compromise. Huwag kang makisama sa mga kaguluhan at sa mga kasalanan sa mundong ito. Huwag kang makisama sa kanilang ginagawa. Amen. Kapag alam mo ng mali, lumayo ka na. Kapag alam mong ikakapahamak mo, takbuhan mo na. Huwag mo nang lapitan. Alam nyo nga, sa totoo lang, mas mabuti nang wala ka masyadong kaibigan kaysa yung mga kaibigan mo, dinadala ka sa kapahamakan. Mas okay na konti na lang kesa marami nga pero hindi naman po makakatulong sa atin. Hindi lahat ng masayang kasama, tamang kasama. Hindi lahat ng masayang kasama, tamang kasama. Di porket nag-e-enjoy po kayo sa company nila, tamang mga tao na po yan.
quality over quantity. Amen. Pastor, paano po asawa ko? Hindi siya nagsamba po. Asawa mo pa rin yan, Ate Jocelyn. Wala kang choice, kundi ipag-pray siya at dumating yung araw na makasama niyo po siya sa church. Amen. Pag-pray niyo lang po yung mga asawa niyo, yung mga anak niyo, darating din po yung pagkakataon sa pag-aaral natin ng devotion at pagpe-pray natin sa Panginoon. Darating din yung araw, yung matitigas nilang mga puso ay palalambutin ng Diyos. Amen. Yung nanay ko, ganyan din. Ganyan din sila. Lagi sila nag-aaway ng tatay ko dati. Pero ngayon po ay binago na ng Diyos. At yung tatay ko naglilingkod na rin po sa Panginoon ngayon. Amen. After 11 years. Pag-pray nyo lang, huwag niyong tigilan. Ang gawin nyo, pagtulog yung mga family members nyo na hindi pa nakakilala sa Lord, pagtulog sila, ilay hands nyo habang tulog. Tapos pag-pray nyo, Lord, hipuin mo tong patao na to, palambutin mo ang kanyang puso. Pag-pray nyo palagi. Darating din po yung time. Sabi, di ba? I will make everything beautiful in my time. Sabi ni Lord. So, number 3 and the last. Number 3. God bless po sa lahat ng mga family members na wala pang pagkakilala sa Diyos. I rebuke anumang spirito na meron sa kanila na pumipigil upang sila ay makakilala sa Panginoon. Lord, bigyan mo sila ng malambot na puso. Not a heart of stone, but a heart of flesh. Lord, kapag merong nag-share, kung hindi man po kami yung gagamitin mo, gumamit ka ng ibang mga tao, gumamit ka ng ibang sitwasyon na kung saan sila ay makakakilala sa iyo at tatanggapin ka nila bilang Panginoon na tagapagligtas. Kung kailangang merong pagpalo, gawin mo. Kung kailangang mahirapan, sige po, Lord, gawin mo basta makakilala sila sa inyo. Panginoon, yun po ang mahalaga. Magkaroon ng salvation ang bawat pamilya na nire-representa po namin. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Do it, Lord, according to your will, according to your way. We will just entrust everything unto you, God. Let the door of salvation be open to all the family members who are watching right now. Lord, release your presence upon every household. And we believe, we declare and we decree, hallelujah, kapag kami ay naniwala sa Panginoong Yesus, kami ay maliligtas, kami at ang aming buong sambahayan. And I also declare and decree that as for me and my household, we will serve the Lord. Amen. To God be the glory. In Jesus' name. Amen. Makikita niyo po yung sarili niyo na nagdilingkod na kayong lahat sa Panginoon. Ang inyong buong pamilya. And number 3 and the last, invite niyo yung mga family members niyo sa church sa Sunday. And point number 3, last, God is looking for someone. God is looking for someone to stand in the gap. God is looking for someone to stand in the gap. Sabi sa Ezekiel 22 verse 30, I look for someone, but I found no one. Ezekiel 22 verse 30, I look for someone, but I found no one. This verse shows God's heart, ang puso ng Diyos. Ayaw ng Panginoon mapahama ka, kaya nga siya naghahanap eh. Kaya nga siya naghahanap eh. Kaya ka nga niya
Nakita ko nga po nag-lag. Kaya agad-agad ay binalik natin. Wait lang po. Ang kaaway talaga, oh. Ang dami ko ng mga lag. Siguro ini-screenshot niyo yung mukha ko pag naglalag ako. Huwag niyo ipopost yan, ha. Ano kaya itsura ko pag naglag ako, no? Baka mamaya nakanganga pa ako, eh. Ang kaaway talaga, eh. Iko-connect ko lang ulito. Ay, hindi. Wag niyo i-screenshot. Baka i-upload niyo pa ako sa My Day niyo, eh. Okay, konti na lang, Lord. Patapusin mo na kami. Ito na. Okay. So, nasaan na naman ako? Talagang kaaway na to. Nawawala tuloy ako sa ano eh. So, he wants to save, but he looks for someone to intercede. Like Moses or Nehemiah. Naalala niyo yung kwento, yung kay Moses, na kapag tinataas niya yung kamay niya, nananalo yung mga Israelites. Pero kapag bumababa, natatalo sila. So, in Exodus yun, di ba? So, tinataas yung kamay, tapos nananalo sila, tapos pag nangihina siya, natatalo naman sila. So, anong ginawa niya? Di ba meron doon na si Aaron tsaka si Hur nga ba yun? Let's check. Okay, so this one, sa Exodus chapter 17. Exodus chapter 17. Basahin ko lang. Ito yung laban nila sa Amalekites. So the Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Moses said to Joshua, "Choose some army of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow, I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands." Ang tanong ko, nakipaglaban ba si Moses? Kasama ba siya doon sa mga nakikipagdigma? Sa palagay nyo, kasama ba si Moses? Hindi. No? Hindi siya kasama eh. Nandoon siya sa taas, top of the hill. Anong meron siya? With the staff of God in his hands. So ano nangyari? Sila Joshua and his army fought the Amalekites as Moses had ordered. And Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. So Joshua overcame the Amalekite army with the sword. Then the Lord said to Moses, "Write this on a scroll as something to be remembered, and make sure that Joshua hears it, because I will completely blot out the name of Amalek from under heaven." Moses built an altar and called it, "The Lord is my banner," he said, because hands were lifted to against the throne of the Lord. The Lord will be at war against the Amalekites from generation to generation. Praise the Lord. The more na tinataas ni Moses ang kanyang mga kamay, nananalo ang mga Israelites. Pero napagod siya. Pero ang maganda dito, nung napagod siya, nandiyan si Aaron at si Hur na sinuportahan siya. Binigyan siya ng batong upuan at tinaas ni Aaron at Hur ang magkabilang kamay niya hanggang matapos ang laban na yon. Mga kapatid, sa ating buhay Kristiyano, mahalaga
ang mga taong nakasuporta sa iyo. Tama? Mahalaga ang mga taong nakasuporta sa iyo. Kailangan mo ng mga kaibigang magtataas ng mga kamay mo. Mga kaibigan na susuportahan ka. Mga kaibigan na i-encourage ka. Kapag napapagod ka, hindi yung mga kaibigan magpapalayo sa iyo sa Diyos na aayain ka sa ganitong mga bagay. Hindi. Mga kaibigan na dadalhin ka sa pagpapala, sa pananampalataya, ire-remind ka ng kabutihan at katapatan ng Diyos. And please, kapag may mga problema ka, do not lower your hands. Lift up your hands in worship. Lift up your hands in prayer. The more na may mga problema, the more na mas mataas ang kamay sa panalangin. The more na mas mataas ang kamay sa pagsamba. Amen? Amen. Huwag kang bibigay. Huwag kang susuko, kapatid. Kagaya ni Moses, may nag-i-intercede lang. Nanalo ang mga Israelites dahil merong nananalangin. And God is looking for someone to stand in the gap. May problema ba sa pamilya mo? Ikaw ang mag-intercede. Ikaw ang mag-pray. Maging kagaya ka ni Moses, nakikita mo ang sitwasyon ng pamilya mo, sinisira ng kaaway, lift up your hands. Look for the right people. Surround yourself with the right people. Kagaya po ng community po na ito, this is the right community for all of us. This is something that will encourage and inspire you. Na kapag may problema at pagsubok ka, sasabihin sa'yo, itaas mo ang kamay mo, magpatuloy ka, sumamba ka, manalangin ka. Amen? At makikita mo unti-unti, nagbabago ang sitwasyon ng pamilya mo. Nagbabago ang sitwasyon ng negosyo mo. Nagbabago ang mga tao sa paligid mo, nananalo. Merong success. Merong victory. Amen? Merong breakthrough. Sapagkat nanalangin ka. Sapagkat nag-intercede ka. God is looking for someone to intercede like Moses. In this moment, dito po sa Ezekiel chapter 22, ang nakakalungkot, walang natagpuan ng Diyos. No leader, no prophet, no intercessor willing to take a stand. Ngayon, sa bansang Pilipinas, tayong mga Kristiyano, tatayo po ba tayo? Kapag naghanap po ba ang Diyos ng someone to stand in the gap, may magvo-volunteer po ba? May magsasabi po ba, Panginoon, here I am? Sa lahat ng mga nanonood po ngayon, na gusto na sila yung matagpuan ng Diyos, na mag-intercede at manalangin, pwede po ba kayong mag-chat sa live comment, count me in. Count me in. Na kapag naghanap ang Diyos ng mga intercessor, sasabihin natin, Lord, nandito ako. Isama mo ako, Lord. I am that someone who will stand in the gap. Count me in, Lord. Praise God. Sana po, lahat ng nag-count me in po na yan. Matagpuan po tayo ng Diyos. Count me in, Lord. Dahil naglag na naman ako. Count me in. Lapit na, konti na lang. Count me in, Lord. Naglag na naman. Pero okay na. So, i-record ulit natin. Amen. Kagaya po ni Prophet Isaiah, di ba? Sabi niya, Lord, here I am. Send me. Send me. Send me. Wait lang ulit. Diyan lang kayo. Oo nga no? Kasi ang dami nag-count me in eh. Nabulabog tuloy yung kaaway.
Sabi ng kaaway, naku, ang daming nagka-count me in dito sa live na to ha. Istorbohin ko nga to. Diba? Yan ang gusto ng kaaway. Pero hindi po siya mananalo sa atin. We are more than conquerors. And we are victorious. In Jesus' name. Amen. Ang dami kasi nag-count me in no? Pag naghanap ang Diyos ng mga intercessors, nandito tayo. Kaya ito po, isa rin po sa request ko, meron tayong group chat na prayer request. Kapag may nakikita kayo mga nagsasend ng prayer doon at kinonvict kayo ng Lord to pray, mag-message kayo. I am praying for you. Ipag-pray na po natin sila. Okay? Pag-pray natin yung mga tao po na yon. Amen po ba? Ayan, nawala yung background music. Hold on. So, tayo po ang mananalangin para sa mga tao po na yon. Okay? So, let us always pray. No? Pray tayo. Pray. Lahat ng nag-count me in, pag-pray natin yung mga tao na nangangailangan ng prayer requests. Okay? So, praise God. So, God is still looking today for someone to pray for their family, someone to speak truth in a world of lies. Punong-puno ng kasinungalingan ng mundong to. Kailangan natin ng mga tao na tatayo sa katotohanan, maninindigan sa tama, hindi matatakot. Someone to stand for righteousness even when it's unpopular. Kahit madungisan ng pagkatao. Ulitin ko po, naghahanap ang tao na ang Diyos ng mga tao na tatayo sa righteousness, truth, and justice. At kung meron kayong makikitang mga taong tumatayo sa katotohanan, katuwiran, at hustisya, ipag-pray natin yung mga taong yon. Okay? So, ipag-pray natin sila Senator Joel Villanueva. Tumatayo sa katotohanan para sa ating bansang Pilipinas. Be the one who says yes when everyone else stays silent. Chat niyo po yun. Be the one who says yes when everyone else stays silent. Be the one who says yes when everyone else stays silent. Ezekiel chapter 22 ends with judgment because no one was willing to stand up. Wala po. Wala siyang nakita. Kaya nagkaroon ng judgment. Jesus ultimately became the one who stood in the gap for us on the cross. Now He calls us to stand in the gap for others through prayer, service, and courage. Si Jesus, pinakita niya sa ating lahat. Tinanggap niya ang lahat ng pasakit sa krus ng Kalbaryo. Ngayon tayo naman ang tinatawag niya. So, for our closing challenge, you don't need to be perfect to make a difference. You don't need to be perfect to make a difference. You just need to be willing. Will you be the one God can count on to stand for truth and love in a broken world? Ikaw ba yung hinahanap ng Diyos na tatayo sa katotohanan at pag-ibig in a broken world? Amen. Kayo lang po makakasagot niyan. Amen. Praise God. God is good. Salamat sa lahat ng that's the end of our morning devotion at sana po ay na-record lahat upang maipost po natin sa YouTube at mapanood ng mga hindi naka-attend ngayon pong araw po na ito. You don't need to be perfect to make a difference. You just need to be willing. Ayun po. You just need to be willing. Will you be the one? Will you be the one God can count on to stand for truth and love
in a broken world. Gagawa pa lang po ako ng ng YT. Okay? So after nito, sana na-record. Tignan ko kung ma-upload sa YT para may mabalikan po kayo. Okay? So God bless everyone. So blessed today. Sana ay marami tayong natutunan ngayong araw po na ito. Purihin ang atin pong Panginoon. Kahit may mga lags at may mga hanghang, pero hindi tayo napigilan ng kaaway. Amen. God is good. Sige po, replyan ko po lahat ng mga message nyo po mamaya. Amen. Tatayo tayo. Amen. Magiging intercessor tayo. Nakakatuwa ang Panginoon. Talagang tinuturuan niya tayo. Pinapalago niya tayo. Yes, lagi i-follow nyo lang po ako dito sa TikTok, sa YT. Titingnan ko po sa YT kung ano po yung magagawa ko. I-send ko na lang po sa group chat natin. Okay? Para may mabalikan po kayo doon. So, praise God. Praise the Lord. God is good. What is the right song sa pinag-aralan natin ngayon? May nag-isip ba kayong kanta na related sa topic natin? Yung naghahanap ang Panginoon ng mga tao in this corrupt generation. Meron pa? Sige pa. Pwede I Speak Jesus. Sige, I Speak Jesus. Ito, I Speak Jesus. Wow, 23 million. So let us listen to this song. Let us speak that powerful name of Jesus in all circumstances, in all situations. Amen? May magagawa ang pangalan ng Panginoong Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Para kay Cham Chavez, Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to not to harm you, but to prosper you. Plans to give you hope and a future. God bless everyone. Let us speak the name of Jesus. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. 'Cause your name is power. Your name is healing. Your name is life. Yes, it is. Break every stronghold. Shine through the shadows.
Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Come, Holy Spirit. Your name is power. Your name is healing. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. God is moving this morning po. Patuloyin po natin ang presensya ng Panginoon sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Let us speak the name of Jesus. Jesus from the Amen. mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, yeah. Jesus, shout Jesus, Jesus. And Jesus is, oh, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa umaga pong ito. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your goodness, for your faithfulness. Jesus, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. All glory to God. All glory to God. Hallelujah. Amen. Praise God. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Ideklara po natin ang katagumpayan ng Diyos sa araw po na ito. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy mong awa, habag at biyaya. With the best I can, I shared your word. It's
time for us now to apply all the things that we have learned, Lord. Salamat po for giving us this precious time to be here in this live platform. Salamat sa buhay ng mga kapatid kong naririto na hindi aksidente kung bakit nila napakinggan itong live po na ito. Salamat sa napakagandang katuruan. Salamat po sa iyong presensya na guumapaw. Salamat sa lahat ng mga bagay na gagawin mo sa araw na ito. Pinagkakatiwala po namin sa inyong lahat, Panginoon. We commit this day to you, God. Give us success. Give us the victory, Lord. In Jesus' name. Pagpalain mo lahat ng mga kapatid ko nandito, anuman pong kanilang mga pangangailangan, anuman pong mga himala ang kailangan po nila, Lord, mga panalangin ng kanilang mga puso, Lord, according to their faith, let it be done to them, Lord, in the name of Jesus. Be with them all throughout, God. Buong araw po na ito, malakas na presensya mo, maranasan nila kalakasan, pabor mo, Panginoon, pag-iingat, proteksyon mo sa aming buong pamilya, walang aksidente, walang gawa at plano ng kaaway ang makapananaig, Panginoon. We will live and we will not die to proclaim and declare the wonderful works of the Lord. We rebuke untimely death. We rebuke sicknesses and diseases. We rebuke all kinds of demonic powers in Jesus' name sa aming buhay. Iingatan mo po kami in our coming and going, Lord. Sa pag-alis at pag-uwi namin ng tahanan, protektado po kami ng iyong banal at makapangyarihan dugo. Pagpalain mo lahat ng mga negosyo, lahat ng hanap buhay, lahat ng trabaho ng mga kapatid kong naririto. Lahat ng mga walang trabaho, bigyan mo ng trabaho. Bigyan mo ng wisdom, Lord. Ang lahat ng mga nag-aaral, lahat ng magtitake ng board exam, Lord, in Jesus' name. And we pray for your favor to be upon us. Yung mga OFW po namin na nanonood dito, palakasin mo po sila. Give them strength, Lord. Supernatural, uncommon strength that comes from you, Lord. In Jesus' name. Pagpalain mo lahat ng mga mag-work, O God. Ingatan mo po sila, O God, in Jesus' name. Lahat ng mga sinisira ng kaaway na pamilya at relationship, Lord, hindi mo namin pinahihintulutan because you are the God of restoration. You are the author of love, author of life, Lord. So speak life, speak love, speak blessing, speak miracles, speak favor and breakthrough sa aming buhay, O God, in Jesus' name. Salamat sa araw po na ito. Dinedeklara po namin na si Jesus ang Panginoon ngayong araw na to, September 17, Wednesday, in Jesus' name. At lahat ng mga mangyayari ay puro kalooban mo lamang, Panginoon. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa. Salamat, balutan mo po kami lahat ng iyong banal at makapangyarihan dugo. Salamat sa katagumpayan ng araw na ito at patuloy po naming binabalik sa iyo lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Praise the Lord. God bless us all. May nakalagay dito kanina, couldn't save recording. I don't know kung bakit. Baka punong recording. I don't know kung bakit. Baka punong-puno na tal. Sakto. Naglag na naman. Okay, praise God. Salamat po sa lahat ng mga nakasama po natin ngayong araw po na ito. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Sa Diyos lahat ng pagsamba. Sa Diyos lahat ng pasasalamat. Thank you, Lord. Natapos po kami. Natapos po namin yung live po na ito. Amen. Simula kagabi kahit walang internet, data lang, pero malakas yung data. Hallelujah. Thank you, Jesus. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood at sumubaybay. I-upload ko po ito sa YouTube kung na-save po yung recording. Mag-chat po kayo sa akin. And please pray for me po. For strength, for provision. Sama niyo po ako lagi sa inyong mga panalangin. Amen. Si Lord na ang bahala sa lahat ng pangangailangan natin sa bawat araw. Amen. Try ko ring magbura. Magbubura ako ng mga application siguro o mga para mas ma-free yung memory at medyo makapaggawa tayo ng Ay, kung may record kayo, send nyo sa akin sa Blue App, Harold Nicolas Cruz. Yan, doon nyo po i-send. Thank you sa nag-screen record. Yan, praise God po.
So God is good. Thank you, thank you. Cham, Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans not to harm you but to prosper you, plans to give you hope in the future. God bless you. Amen. Pag-pray niyo po ako palagi. Pray for God's, ayun, wala na ng internet tong laptop. Saktong-sakto naman. So, praise God, sana ay may internet na po mamaya at makapag-free up ako ng memory sa akin pong cellphone. Yeah, praise God. At kung loloobin ng Panginoon na may savings naman tayo, mag-upgrade tayo ng phone for God's glory. Amen? So, praise the Lord. God bless everyone. Ingatan po tayo ng Diyos. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kahit nasaan man kayong lugar. Amen. May internet na mamaya. Amen. In Jesus' name, we are claiming may internet na mamaya. So, praise the Lord. Chat na lang po kayo pag may mga concerns. Thank you. Let the love of the Father, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us always and forever. Thank you and I love you all with the love of God. Chat na lang po kayo sa GC. Chat na lang po kayo pag may mga needs po kayo. God bless everyone. Bye-bye.